lumulutang yung mga questionable acknowledgement receipts doon sa paggasta ng OVP confidential fund. Ano ba dapat po ang trabaho ng COA? Kunwari, niliquidate, nagsumite ng mga ganito mga resibo. Dapat ba busisiin isa-isa yon? Tapos kung mayroong question, humingi ng tulong sa mga eksperto to verify signatures. I mean, how far should the COA auditor go in terms of looking at these acknowledgement receipts? Okay. Christian, pwedeng ilagay muna natin yung konteksto kasi magkaiba yung yan, di ba? Una muna, ang regular na disbursement natin ay direct pay, yung parang check payment, walang cash advance. Ang ibig sabihin, halimbawa, Christian, ako ay taga DepEd, bibili ako ng bond paper. Eh di syempre, magkakaroon ako ng purchase order. Meron delivery receipt. Kapag ganyan, saka lang ako makakapag-draw ng check payment, disbursement voucher at cheque. In other words, meron na akong resibo, meron na akong delivery bago saka i-release yung cheque, Then, iti-treat siya as an expense, di ba? Now, under this thing na sinasabi natin cash advance, para baga sinasabi natin na, okay, ito ang fundo, and then later on, after 30 days, isasubmit mo sa akin kung saan mo ginastos yan. Okay? Kasi na-ask natin na, baka hindi mo pa na-anticipate yung kailangan mo na yung pera for the exigency of the service, di ba? So, yun ang pagkakaiba ng cash advance at saka yung sinasabi nating regular Now, dahil ito ay confidential funds at meron nga siyang sariling guidelines, limited doon sa envelope na sinasubmit at kung ano man ang documents doon na meron din naman nakaspecify kung anong required doon kasama ng financial plan, katulad ng financial plan. Sa akin pagtingin, ito yung pinakamainam. Ating sitwasyon na parang ako'y nasa COA pa, Ang una kong gagawin, kung halimbawa ako ang nakapag-audit niyan, akong head of ICFAO, magme-memo ako sa chairperson ng COA at sasabihin kong, Sir, itong aking initial evaluation ng documentation ng confidential funds ay nagpapakita na may increased incidence of fraud o yung tinatawag namin na fraud risk. Sa audit kasi, ang tawag natin ay risk-based. Hinahanap natin yung mga risk, yung parang vulnerability na pwedeng paglaruan. So in that case, yung chairperson, pwede siyang mag-create ng tinatawag nating fraud audit. Kasi yung fraud audit team, meron silang kakayanan. Ayan, kasi sasabihin naman natin, hinuhusga natin, binubugbog natin yung auditor. Yun yung trabaho niya. May iba't ibang uri ng audit, di ba? So ilagay natin sa tama. Now, ito na. Ano yung gagawin sa fraud audit? Sa fraud audit, ang kaunahang kahalagahan dyan, magdi-develop ka ng tinatawag mong fraud theory. Okay, para tayo nagle-lecture. Pag sa fraud theory, sasabihin mo, itong pera na nirelease as confidential funds, mag-iisip ka, paano ito pwedeng mag-misappropriate? Kasi nakita mo, yung risk na andun mataas ang risk na ito ay magkaroon ng fraud. Simply bakit? Ay nga dahil hindi masyadong mahigpit ang documentation sa unang pasok, di ba? At saka it's being released to cash advance, So, lahat ng kina-cash advance, tinututukan namin yan dahil nga may na magamit yung cash na hindi tama, Now, pag determine ng fraud theory, syempre, unti-unti mong hihimayin yung theory mo. Nasusuportahan ba ito ng nakikita mo? Halimbawa, nakita mo na ngayon yung mga acknowledgement receipts. So, ang gagawin mo ngayon, iisipin mo, ano yung paraan kung paano nila ikinonceal, itinago yung mga yon. So, pwede mo nang makita ngayon. Ang unang observation ko, halimbawa, ang theory ko, mukhang mami-misappropriate ito. Hindi magagamit ng tama. Paano itinago? May mga acknowledgement receipt. Doon pa lang sa form ng acknowledgement receipt, may comment na ako. Halimbawa, Christian, tingnan mo yung acknowledgement receipt. Nakalagay lang pangalan, date, pirma. Hindi man lang ba maglalagay ng kanino mo tinanggap yan? Di ba, Christian? Halimbawa, receive from kanino? Tapos halimbawa ay para saan? Halimbawa, receive from because, for purchases of so and so, di ba? And kung minsan, kung talagang gusto mong medyo higpitan, meron pa yung witness. Siyempre, nag-iinarte na ako kasi ginagamit ko na yung tamang theory. Go ahead, kasi pera ng bayan po yung pinag-uusapan natin. Go ahead. Kasi very, very specific po. Okay, so nandun ka na sa fraud theory, Tapos hinanap mo na ngayon paano itinago. So itinago sa pamamagitan ng paggagawa ng mga acknowledgement receipt. Ngayon, i-examinin mo na ngayon yung tinatawag nating validity
authenticity at saka yung completeness ng information na dapat na andon kasi these are documentary evidence. Ano? When you say documentary evidence at nag-conduct ka ng document analysis, ito yung mga pwede mong tingnan. Pwede mong tingnan yung nature ng papel. Hindi man nature, yung feel ng papel. Ganyan talaga kami, no? So sabi mo, ito bang papel na to mukhang bago? Kasi isipin mo, no? Lalo na kung previous years yung iniimbestigahan mo. Isipin mo, bago ba tong papel o bagong gawa? Titingnan mo yung ballpen. Ito ba ay parang ang tinta ay iisa? Titingnan mo yung strokes ng signature. Ito ngayon ang mahirap. At ito ginagawa namin. Mabuti nga sila at the level ng Congress, di mas merong takot yung sumusunod. Pag ganyan, kailangan, hindi tatayo sa court yan unless meron kang tinatawag na technical expertise. Ang una namin gagawin, hihingi kami ng NBI assistance for signature, ano tawag nila doon? Parang signature expert, handwriting expert. Yeah. Ano ang requirement nila, Christian? Ang una nilang requirement, kailangan makapag-submit ka ng original signature. Di ba parang suntok sa buwan? Kailangan mo hanapin yung original signature ni Christian. Ang kinikwento ko ay yung aming practice on the basis na fraud auditor din kasi ako. Ma'am, example ka nito para ang hirap naman niya para hanapin yung original signature para ikumpara, di ba? Hindi, example ito, Mary Grace Piatos. I'm not discounting the possibility na baka naman merong ganun tao. Pero ang point, ano yung safeguard ng taong bayan nating lahat dahil pera natin yung ginasta na hindi ito winaldas at para lang ma-justify yung paggasta, nag-imbento ng pangalan at nag-imbento ng pirma. Di ba? Ano po ba yung safeguard na pwede? Ang safeguard niyan, di yun na nga. Dapat, sa pamamagitan ng tamang o appropriate na audit. Yun nga, yung fraud audit na tinatawag ko, di ba? Hindi, kung nandiyan na, napirmahan na nagsumite na ng mga questionable Oo. Ngayon, ang safeguard niyan, remember, dito sa tinisundan ko kasi yung parang flow of para huwag mawala yung proseso. Sige, remember, nakalagay din dun sa batas na, sa guidelines na kapag diniman yung restitution, kasi sinabi mo na, ay mukhang hindi disallow namin to kapag na-demand mo siya at hindi niya kaagad na ibalik, it is considered as a prima facie evidence na hindi mo ginamit ng tama yung pera. Yun ang pinakamatindi doon. Kaya sinasabi ko, itong guidelines na ito, bagamat tinitingnan nila na ay parang mahina. Actually, pag pinag-aralan mo siya, lalo na kung may background ka from makikita mo meron siyang ngipin. Kaya lang, maraming dapat tulong-tulong para mabuo yung protection na yan, Christian. Diba? Okay. So, do I get it do I understand it properly na ang mananagot dito yung naglagda? So, dalawa yan. Special Disbursing Officer. Special Disbursing Officer and the head of office. Kasi siya pinapatunayan niya yung signature ng di ba, yung Special Disbursing Officer, meron siyang mga bagay na pinapatunayan na ito ay may budget, na ito ginamit ko talaga dito, na handa akong ilabas ang documentary requirements kung kinakailangan, di ba? Mabigat yun, di ba? Now, pipirma din yung head of office, niya na parang pinapatunayan niya yung nung kanyang disbursing officer. So dito, ang mananagot, yung Special Disbursement Officer at saka si Vice President Sara Duterte. Kung sakali. So, oo, pero meron tayong tinatawag, Christian, na determination of liability. Kasi kapag tingnan natin yung kabuuan, kapag tingnan na natin yung naging systemic ba, I am raising the from the point of view of parang ginagawa lang natin na parang for purposes of illustration. Kung ito yung naging systemic, meron din syempre yung responsibility yung mga hindi nag-exercise nung tinatawag nating internal control mechanisms na andon doon sa buong opisina. Kasi pera, budget ng opisina to, pera ng bayan. So hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko po nakita yan. Hindi ko po nakita yung mga resibo. Kasi naka-built-in doon sa bilang isang public official, yung mindset na pera ng bayan to, kaya kailangan proteksyonan ko at maglagay ako ng control para maingatan. Okay. So dito nga, kasi ang daming tanong Yun nga yung binabanggit nyo. Actually, hindi naman kailangan maging auditor para maisip na, kung peko yung pirma, di ba dapat i-consulta sa handwriting expert? Hindi naman kailangan maging kongresista para maisip yun, Kasi baka nga isang tao lang yung lumagda, ginamit yung kaliwang kamay, isa naman ginamit yung kanang kamay.
Tapos baka naman parehong ballpen yung ginamit, baka sinulat around the same time, di ba? Parang ano nga, dating sa akin niya, kung sakasakaling man dinoktor yan, parang alam niyo po yung sa school, pag nahuli ng teacher, di ba? Naipit ng teacher, magkukumahog na magdoktor ng makadokumento, di ba? I hope hindi naman ganyan nangyari dito. Pero ang gusto ko po itanong sa inyo, ma'am, paano po mapapanagot dito si Sara Duterte at saka yung Special Disbursing Officer? Yun nga yung ano natin kasi ngayon ko nga rin siya inisip Kasi supposedly, pag issue ng notice of disallowance, meron na, ano yun demand na yun di ba, na ibalik yung pera, di ba? Tapos, i-establish dan kung sole liability ba yan o tinatawag nating joint and solidary liability, di ba? Ang problema, nung tinitingnan ko, mukhang hindi kayang basta-basta maibalik ito dahil ang laki ng amount. Dito magmamatter yung tinatawag nating bond. Kasi halimbawa, ganyan, may hearing, hindi na sumisipot yung disbursing officer, hindi na nagpapakita. Pwede mo nang i-call off yung bond, di ba? Ngayon, kaya malaking question ngayon, sana matanong sa Kongreso, magkano yung bond ng disbursing officer? Kasi pero pwede na call off yan. Meron ba talagang bond yan? O pwede rin hindi naglagay ng bond? Ande, ganito pati yun. Tatanungin na natin, sino yung provider ng bond? Kasi maraming fly-by-night na provider, kunyari mag-offer sila ng bond, pagkatapos, wala, hindi naman sila nag-i-exist. Isa rin yan, di ba? Or pwede rin na wala rin naman silang cash na may i-provide. Pero of course, ideally, ayoko namang isipin yan. Gusto ko rin isipin na tiningnan din nila yan. So, marami sana tayong ways na pwedeng mapag-anuhan. Pwede nating i-call off yung bond, makuha natin yung kanilang fidelity bond, Pero at the same time, hindi lang ito restoration di ba, Christian? Sa gobyerno, hindi lang ito restoration ng pera, di ba? Kasi nga, meron tayo doon tinatawag na yung public trust na nawawala. Katulad yan, tuwang-tuwa tayo magtawanan dyan sa Mary Grace Piatos na yan, etc. Pero at the end of it, pag nag-seryoso tayo, tingin mo ba maniniwala pa ang tao kapag pinag-usapan ulit ang confidential budget? Diba ikukulayan na natin lahat yan. Kaya ngayon, tinatawag na, politicize yan kasi ito lang ang iniimbestigahan. So yun, hindi lang yung pagbabalik ng pera. Ang mas mahirap, yung pagbabalik ng tiwala ng taong bayan. Oo nga. Ito ma'am, just to be clear, kasi ang una lang ba sa information, di ba, nung mga naunang pagdinig, 73 million out of the 125 million confidential funds ng OVP ng 2022 was disallowed by COA. Ibig sabihin ba dahil disallowed, dapat ito isinoli na, yung 73 million? Ganun po ba ibig sabihin nun? Oo, kaya lang meron yung tinatawag nga natin na due process, di ba? Pwede pa silang mag-appeal sa commission proper. Pero ito nga ang tanong ko dun ano kung magkakalakas ng loob na mag-appeal? Pangitang-pangita Unless na lang masabi mong meron talagang mag-appear na Mary Grace Piatos at magbigay siya ng, kasi kasama din dun sa controls ng ating guidelines, dapat meron siyang tinatawag na yung record, di ba? Kunyari, Christian, nakalagay dito 125 million. Meron akong logbook, okay, Christian Isguera, 100, pipirma ka doon, di ba? Aside dun sa mga reimbursement acknowledgement receipt, meron ka dapat logbook. Meron kang registry nung isa-isang yon, di ba? So, ang tanong ko, paano pa tayo aasa na mababaliktad dito? Ako talaga, paano natin sasabihin na magbabaliktad ang CP dito? Considering na kahit ordinaryong tao, alam na yung signature, yung isang koko dito, iba ang pirma, yung isa pirma. So, medyo malabong mabaliktad to